Since you're recognizing your marriage, stop seeing Samantha. What? Are you out of your mind? Si Clyden sa suggestion ng kapatid. Di siya makapaniwala sa pinagsasabi nito. You see? Ang lakas ng loob mong magsabi ng husband and wife, where's your sanity? Di napigilan ni Nicole ang emosyon. Dapat malaman ng kapatid na wala siya sa tamang pag-iisip. He cannot have two women at the same time. You're impossible, Nicole. Stop your nonsense argument. Wala talagang sintigas ang kapatid niya. He cannot win with his bratty sister. Very simple. Samantha or Shaina? Tanong ni Nicole na walang balak lubayan ng kapatid. Pinangunahan ni Clyden ang noo ng kapatid pero mas nakakatakot ang mata ni Nicole na nakipagtitigan dito. Hey guys, stop fighting. Tatato lang tayo dito. Sad ni Shaina na hindi alam paano mamagitan sa magkapatid sa kabila ng panginginig ng katawan. Alam niyang di siya pipiliin ni Clyden kailanman pero napakasakit pa rin pala yung tahasang marinig at makita na hindi siyang pipiliin. Magsasalita pa sana siya para maputol ang argumento ng dalawa, ngunit pinigilan siya ni Nicole sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay nito sa kanya. Ano kuya? Kaya mo bang isakripisyo sa Samantha? Tanong pa ni Nicole. No! And stop meddling with my affairs? Galit na pahayag ni Clyden dito. Dumadagundong ang boses ni Clyden at nakakabingay para kay Shaina ang lumabas sa bibig nito. Given naman na yun ang sasabihin ng asawa ngunit hindi siya ready, natahasang marinig mismo to sa kanyang bibig. Naiiyak siya, pero inang ulit siyang lumunok para pigilan ang luha na tutulo sa kanyang mga mata. Stop it, Nicole. It's my fault. I slept with your brother. Now let's end this story. You two loosen up. I will call the restaurant. Magpapareserve na ako for our breakfast. Nairita si Clyden and she can bear hearing words coming from him, which makes her heart in pain. Tumigil ang dalawa sa pagdidiskusyon at parehong napatingin ang mga ito sa kanya. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagsasalita, tahimik na umalis. Tinungo ang telepono para magpabook para sa kanilang agahan. Pagkatapos makipag-usap sa restaurant, bumalik sa Shaina sa kinaroroonan ng dalawa. Fix yourselves. Breakfast will be ready at 9. Maliligo lang ako. Di na rin niya hinintay ang response ng dalawa bago pumasok ng kwarto ni Nicole at tumuloy sa banyo. Pagkasara ng banyo, agad na siya inang sinanda ng sarili sa likod ng pintuan. Nilubayan ang kanina pang gustong kumawalang mga luha. She loved Clyden too much and she can't think more of herself. Pagkalabas niya sa banyo, nakagayak na siya. With her simple white blouse and above-the-knee trouser plus furry boots, she looks chic and elegant. Napa-O-shape pa ang bibig ni Nicole nang tumingin sa kanya. You're so stunning today. I love it. Puring pahayag ni Nicole at nakangiti pa sa Shaina na nagpaikot-ikot sa harap nito. Sang-ayon siya dahil namamangha din siya sa aura niya kanina sa salamin. Thank you. You're my one and only fan talaga. Saad niyang nakatawa at natutop ni Nicole ang kanyang bibig. Obvious ba? Saad nito pagkatapos kung kaya't nagkatawanan sila. By the way, Kuya went to your suite. Sa resto na lang tayo magkita-kita. Pahayag ni Nicole na ipinagpapasalamat ni Shaina dahil hindi rin alam kung anong approach niya dito kapag nagkataon. Tumango na lamang siya dito at nagdesisyon na silang lalabas. Shaina, did you love my brother that much? Si Nicole habang binabaybay nila ang lobby palabas sa suite. Biglang natahimik si Shaina ngulit ngumiti siya sa matalik na kaibigan. Please don't get offended. I just want the best for you. Si Nicole at saka kinuha ang kanyang braso. Tinapik-tapik niya ang kamay nito at saka humilig sa balikat ng kaibigan. Nicole is the only person he considered as a family, kaya't sobrang siyang naiisip itong kanyang kapakanan na parang hindi niya magawa sa kanyang sarili dahil kay Clyden Villacorda. Guard your heart. My brother is losing his sanity. Wika ni Nicole at muntik na siyang matawa sa sinabi nito. Tiningnan niya ito bigla kung kaya't hindi niya napigilan na kapwa mag-burst ng tawa. Grabe ka naman sa kapatid mo. He is the most intelligent person na nakilala ko kaya pagtatanggol ni Shaina sa asawa. Sinimangutan siya ni Nicole at hindi niya na napigilan ng tumawa. Only because you are blind, saad nito. Kung kaya't mas nalo siyang nailing sa sinabi nito. Paglabas nila sa suite ay sumakay sila sa cab papunta ng resto. Sinabi niyang may reservation sila sa crew at magalang naman tong tinuro ang kaninang table. Di naman nagtagal, dumating si Clyden. He's so fresh and handsome sa suot nitong black long sleeve. Pareho silang binigyan ng halik sa pisngi bago umupo sa bakanting upuan.
Siyang pagdating ng kanilang pagkain kung kaya tahimik ang bawat isa habang nakafocus sa pagkain. You wanna come with me? In Australia, Shaina? Maya-may basag ni Nicole sa kanilang katahimikan. Tiningnan niya ang kaibigan, ngunit nagulat din siya sa reaksyon ng mukha ni Clyden. We're flying back to the Philippines early tomorrow. The company needs my presence very urgent. Pahayag ni Clyden sa kapatid at tumangutango naman si Nicole sa sinabi nito. Oh, that's so sad. Kanya-kanyang uwi na tayong lahat. Sambit ni Nicole na nasa himig ang panlulumo. Just come home in the holidays. Mom and Dad will very be delighted. Wika ni Clyden sa kapatid at ngumiti naman iyon. Actually, that is my plan. I am missing them. Pagbuntong hiningang pahayag ni Nicole. Sending my hugs and kisses to Mom and Dad. I will be home soon. Maramdaming wika ni Nicole at tumangutango naman ang dalawa. After ng breakfast, bumalik na sila sa suite ni Nicole para kunin ang mga gamit nito. Ihahatid nila ito sa airport dahil saktong 11:45 ang flight nito pabalik sa Australia. Katakot-takot na bilin ang ginawa nito sa kanilang dalawa at saka emosyonal na nagpaalam lalo na kay Shaina. Pagkapasok naman ni Nicole sa boarding area ay halos nakaguhit sa mukha nilang dalawa ang kalungkutan lalo na kay Shaina. Na-miss niya kaagad ang matalik na kaibigan. Maluha-luha pa siya habang pinagmamasdan niyang papalayo ito sa kanilang pinatatayuan. Don't be sad, she will be home unexpectedly. Wika ni Clyden dahil sa halos pag-iyak niya. Tiningnan ng asawa at sinagot niya ito ng kimingiti bago tumango dito. Can I drop you to the suite now? Samantha will be going back to US this afternoon. I need to see her. Wika ni Clyden kasabay ng pagtingin nito sa kanyang orasan. Halatang may hinahabol itong oras kung kaya't bigla si Shaina na tumanggi na magpahatid sa kabila ng pagdurugo ng puso. Halos hindi pa siya nakaka-recover sa sagutan nilang magkapatid kanina. Maging ang pag-alis ni Nicole ay ramdam na ramdam niya. And now, dinudurog na naman siya na sinabi ni Clyden. No need. Ako na lang bahala pa uwi sa suite. Just go ahead. Pasimpleng lumunok bago nagsalita. Are you sure? You can come if you want. Sad ni Clyden at napatawa sa Shaina ng mapakla. Hello, okay lang ba siya? Gawain siyang chaperon ng mga to? Hindi sana magpasagasa na lang siya dyan sa street? It's okay. Sa suite na lang ako para ihanda yung ating mga gamit. Formal niyang pahayag. Tumango yon saka tumingin ulit sa kanyang orasan. Okay, see you at the suite. Ingat ka. Wika ni Clyden at kulang na lang, lumipad ang asawa palayo sa kanya. Napatitig sa Shaina sa likod ni Clyden habang papalayo hanggang wala na ito sa paningin nila. Napailing siya sa sarili dahil sa sakit, kahit sobrang sakit ng realidad para sa kanila, ano't parang masaya pa siyang nasasaktan. Mas mahal ba niya si Clyden kaysa sa kanyang sarili? Lalo niyang pinagtawanan ng mas maganda ngayon kaysa kaawaan to sapagkat ang minamahal niya may iniibig na iba. With her feelings, she chose to walk around. Parang gusto niyang mapagod sa paglalakad para wala na siyang oras pang mag-isip sa kanyang pusong sawi. Malayo-layo na rin ang kanyang nalalakad na makaramdam siya ng pagkagutom. Tumingin siya sa kanyang relo, past 12 na pala. Luminga siya sa kanyang paligid, tamang-tama, nasa paligid lang pinakasikat na resto sa Paris. Medyo nag-isip pa si Shaina kung doon siya kakain o hindi. Mamahalin ng resto at pawa mga mayayaman lamang ang nakakatikim pumasok doon. Sa ganda ba naman ng ambience, mga world-class na pagkain at service, talagang tayong mga high-profile lamang ang nakaka-afford sa resto na yon. Pero gusto niya na i-experience. Gusto niyang i-date ang sarili sa resto na yon, kaya nakibit-balikat na lamang siya. Nasa bag niya ang gold card ni Mrs. V kaya't napakagat pa siya ng kanyang labi nang mapagtanto ang naiisip. Ngayon lang naman, saka di naman kawalan sa kayamanan ni Mrs. V ang kanyang pagkain sa pinakatanyag na resto. Pagbungad pa lang na Shaina sa may pinto, sinilubong na siya ng cozy ambience. Mula sa carpeted floor hanggang sa mga balamuti, sadyang may kakaibang feeling na hinahatid mula sa mga taong pumapasok dito. Idagdag pa ang music na nagmumula sa kung saan na siyang nagpapanatili sa kakaibang aura ng resto. Fine dining yon kaya't lahat ng mga nasa table, may mga kasama at makikita mo talagang intimate ang relationship ng bawat isa. Medyo napahiya pa siya nang tanungin ng Drew kung may kasama siya. Umiling siya at binigyan ng makahulugang tingin ito.
Naiintindihan niyo ng crew ngunit magkaganon man, magiliw pa rin siyang inalalayan ito papunta sa kanyang table. Nagpasalamat siya dito lalo na nang iabot sa kanya ang menu. Masasarap ang mga pagkain kung kaya 3 dish ang kanyang napili. Napatawa siya sa sarili sapagkat mukhang magpo-food trip siya sa dami ng in-order. Pagdating ng pagkain, lalo siyang natakam. Ramdam na ramdam niya ang gutom kaya't excited siyang kumain ng kumain. Napatigil si Clyden sa pagkain ng mamataan sa Shaina papasok sa resto. She looks gloomy but still looked chic and pretty. With her off-white blouse tucked in her trousers, she looked younger in her age. Parang school channel. Nakangiting pahayag ng lalaki, tumango-tango si Shaina. After all, wala naman nakakakilala sa kanya dito. It's okay. Thank you. Thank you from where are you? Tanong ng lalaki na wala pang balak na pakawalan sa Shaina. I'm from Philippines. Wow! Very nice country. You have a potential to become a model. Pahayag nito at tumawa siya. No thank you, it's not my line. If you change your mind, you can contact me. You live here? No, just have a business activity here but we'll be going back home tomorrow. Okay, thank you very much and good luck. Ang lalaki at nag-handshake muna sila bago siya lumayo dito. Pagkarating ni Shaina sa ibang street, pumara na siya ng cab papunta sa suite nila ni Clyden. Namamangha pa rin siyang nakatingin sa labas habang dumaraan ang cab sa napakagandang kalye ng Paris. After 15 minutes, suminto na ang cab sa hotel. Nagpasalamat siya sa driver bago bumaba at tumiretso sa loob. Nginitian lang siya ng mga crew ng mapadaan siya sa reception area. Pagdating niya sa suite, nagtanggal agad ng damit. Itinutok ang sarili sa maligamgam na shower bago niligpit ng masinop na ang kanilang mga gamit. Tig-isa sila ni Clyden ng maleta. Tinupi din na maayos sa mga gamit nito at ang damit pang uwi na lamang nito ang naiwan sa cabinet. Pagkatapos niyang magligpit, nahiga na siya sa bed. Naramdaman niya ang pagod kung kaya binalot niya sa comforter ang sarili at natulog. Pagdating ni Clyden sa suite mula sa pagkakahatid kay Samantha sa airport, napansin niya. Bas na ang kanilang mga maleta, ibig sabihin tapos na mag-impake ang asawa, ready na sa pag-alis. Ngunit di niya marinig anumang kaluskos mula dito kaya tumiretso siya sa silid. Tumambad sa kanyang natutulog na asawa habang komportable, nakabalot ng kumot. Mag-alas 6 na ng hapon kung kahit lumalamig na naman ang temperatura dito. Napasandal si Clyden sa nakabukas na pintuan habang mariing pinagmamastan si Shaina. Ang amo ng mukha at kahit walang nakalagay na kolorete maganda pa rin. Yung tipong di ka magsasawa sapagkat habang tumatagal, lalo tong kaaya-aya sa paningin. He's with so many women before including Samantha but there's nothing like her innocent eyes, her thin lips and most of all her sweet smell. Lalapitan sana siya sa asawa ngunit nag-vibrate ang cellphone sa bulsa. Tiningnan niya yun at napakunot noo siya sa if-forward ng kapatid. Pinuksan ang file at halos mapamura siya na makita ang mukha ni Shaina na nasa video. May kuha to habang naglalakad. Meron ding nakatingin sa malayo, ganun din ang mukhang napakaseryoso. Meron ding nakangiti, ganun din ang nakatawa. Ilang ulit niyang pinanood ang 5 minutong video ngunit halos laglag pa rin ang kanyang panga dito. She's not a supermodel but she has everything. Halos pagpawisan pa siya na malapot na makita kung gaano kadami ang likes and share nito. Mula sa ingay na galing sa cellphone ni Clyden, dahan-dahang binukas ni Shaina ang mata. Napatigil ang kanyang pagkurap na mabungaran ng mata ang napakagwapong si Clyden habang nakasandal sa pintuan, nakatingin sa kanyang cellphone. Di niya mawaring ekspresyon ng mukha nito but still, di yan nakabawa sa kanyang napakagandang aura. His hair down to his perfectly shaped and domineering handsome face. Natural lang na maraming magkakagusto dito hindi lang sa kanyang pisikal na katangian but he's also a noble man who can turn the world upside down. Alas, his eyes were only just made for Samantha. Am I that good looking or you're planning to eat me? Pahayag ni Clyden pagkalipas na mahabang sandaling pagtitig ni Shaina dito. Biglang nahimasmasan sa Shaina ngunit mahinang tawa ang pinakawalan niya sa tinura nito. She wanted to say he is the apple of her eyes. How can she not stare? Ngunit naramdaman niya ang konting pananakit ng lalamunan. Morning na pala, maghahanda na ba tayo para sa flight natin pa uwi? Paos ang kanyang boses at halos di marinig ang kanyang sinabi. Napakunot noo si Clyden pagkarinig sa malat niyang boses. Agad tong lumapit sa kanya at walang kaabog-abog, sinalat-salat ang kanyang ulo. Are you sick? Hindi, namalat lang dahil puro cold water iniinom ko kanina. Ganyan talaga kapag masyado malamig ang iniinom, mawawalan talaga ng boses.
Are you sure? Panigurado ni Clyden at tumango sa Shaina. Hinanap ang sapin sa paa para tumungo sa banyo. Where are you going? Sa banyo? Maghahanda na rin para sa pag-arrest natin. Hindi masyadong maintindihan ang boses na Shaina. It's only 6 p.m. Fix yourself. Let's have dinner at the resto. Wika ni Clyden at muntik na Shainang matampal ang noo dahil ang pag-aakala niya madaling araw na. Akala ko umaga na. Just a moment, bihis lang ako. Dress na puti na below the knee ang napiling isuot ni Shaina. Di siya nag-effort mag-makeup sapagkat di yun tatalab sa kasama. Tanging si Samantha ang maganda sa kanya kahit budburan pa niya na napakaraming makeup ang mukha. Sa naisip, pinagtawanan niyang sarili sa salamin habang naglalagay ng konting blush sa pisngi. Pinahira ng konting matte pink na lipstick ang mga labi. Simple and yet very charming pa rin ang kanyang aura. Paglabas niya, naghihintay na ang asawa sa may sala. Katatapos lang din makipag-usap sa cellphone at napatigil nang makita siya. Di na siya mawari kung na-disappoint to dahil sa kawalan ng makeup or nagagantanto sa aura niya, pero mas gusto niyang isipin ang nauna dahil wala ring tulad ang kanyang si Samantha. Let's go? Pahayag niya at ayaw niyang masira ang kanyang gabi dahil sa pagkukumpara ng sarili kay Samantha. Kahit paano marunong din naman siyang tumanggap ng pagkatalo. You look great. Ewan na Shaina kung nagkamali siya ng dinig or pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon pero parang musika ang tinura ng asawa sa pandinig niya kaya't di niya naiwasang mapangiti ng matamis. Biglang nag-flash ang napakagandang mukha ni Samantha sa isip niya kaya't biglang natigil ang pagkakangiti niya. Thank you, but you shouldn't tell that to anyone lalo na't maladyos ang kasintahan mo. Formal niyang pahayag sa paos na boses. Pinangudutan siya ng noo ni Clyden habang nakadikit pa rin ang mga mata nito sa kanya. Pero nagkibit siya ng balikat nang tinungo ang pinto. Agad naman na tumayo si Clyden sa pagkakaupo, madaling humakbang para hawakan siya sa kanyang braso. 1 meter away please, baka mahawa ka sa malat ko. Saad ni Shaina sa asawa na pilit inignora ang kuryente na nagmumula sa kamay nito. Nakakahawa ba ang malat? Drink this tea first before we leave. Wika ni Clyden sabay abot sa hawak-hawak na tasa. For what? Di ako mahilig sa tsaa. Saad ni Shaina. Turmeric tea. It's good for your throat. Here, try it. Saad ni Clyden at nilapit pa sa kanyang ilong ang hawak-hawak na tasa. Kinuha naman ni Shaina iyon saka nilapit ulit sa kanyang ilong. Nanoot sa ilong niya ang masangsang na amoy ng luya, ngunit sinsim niya ito para malasahan na medyo maanghang na lasa nito. Drink it all para gumaling ka agad ang pamamalat mo. Next time, you should be watchful sa mga iniinom mo. Mahabang linya ni Clyden habang nakatayo pa rin sa kanyang tabi. Napatigil si Shaina sa paghigop ng mahimigan ang paninermon ng binata. Mahabang linya ni Clyden. Thank you, saan mo pala kinuha to? Special order coming from the hotel kitchen. Sagot ni Clyden, parang sumasayaw ang mata sa pagkakangiti. Lihim naman si Shainang nasiyahan sa pagkikare nito, ngunit nanatili siyang formal dito. Salamat ulit. Turan niya bago tinungga ang maligamgam na tsaa. Pagkainom niya ay parang naramdaman naman niya ang bahagyang epekto nito sa kanyang lalamunan. Ipinatong niya sa center table ang tasa, saka humarap sa nooy nakangiting asawa sa kanya. Tara! Saad niya na inignore ang kakaibang presensya ni Clyden, bagkos nagpatiuna siyang lumabas sa kanilang room. Nakasunod naman si Clyden ngunit hindi siya nakapalag nung hawakan nito ang kanyang kamay pagkalabas nila sa hotel. Tiningnan niya to na may pagmamaktol ngunit mas lalo nang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Sakalang binitawan kaninang lumulan sila sa crib ngunit agad ding kinulong ang mga palad niya sa kamay nito habang nasa loob sila ng sasakyan. Maging sa pagbabasa ka hanggang pagpasok sa resto, magka-holding hands pa rin. Nagtataka tuloy si Shaina kung anong pakulo meron ng asawa sa ginagawa niya. Seafoods ang in-order ni Clyden na kanilang kakainin at sobrang natakam siya pagka-serve ng malaking crab at shrimp. Agad tuloy siyang binalot sa plastic ng gloves ang mga kamay at dali-daling hinimay ang pagkain. Sa pagka-excite, agad niyang nalimutan ang mga insecurities niya sa araw na ito. Binalatan pa niya ng hipo ng asawa na nooy natutuwa sa reaksyon niya pagkakita sa favorite niyang pagkain. This is for you, wika ni Clyden, sabay abot sa isang maliit na box. Katatapos lang nilang kumain ng dessert at ine-enjoy pa ng dalaga ang pag-inom ng juice. What's this? Naku, nag-abala ka pa. Pahayag ni Shaina, ngunit sobrang na-excite kung ano ang laman nito. Open it.
Tura ni Clyden kung kaya, di na siya nagpakeme at binuksan niya yon, which led her to become speechless. Oh! Saad niya. Di siya makapaniwala na ang tinitingnan niyang napakamahal na store na relo nasa harapan na niya ngayon. Like it? Tanong ni Clyden. Haba nakangiti at amazed na amazed sa kanyang reaksyon. Yes, ang mahal nito. 5 taon niyang sahod ng bayad ng relo at di talaga siya makapaniwala na nasa kamay na niya ngayon. This is yours. Let me put it in your arms. Wika ni Clyden na tinanggal sa box ang simple ngunit napaka-eleganteng orasan. Kinuha pati ang kanyang kamay at sinuot ito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.